sana hindi ganun katagal yung proseso. Kasi ngayong araw papunta ako sa LTO kasi nawala yung plaka na itong motor na gamit natin. Ngayon kailangan kong magpa-request ng panibagong plaka, kaya papunta ako ngayon dito sa may LTO sa may East Ave. Bali, bago ako pumunta rito sa may LTO East Ave, nag-secure muna ako ng mga documents kasi may mga kailangan kadala-dala na dokumento para mag-request ng panibagong plate number. Unang-una doon, nung nawala yung plaka ko is nagpagawa ako ng affidavit of loss. Tapos noon, pagkakuha ko ng affidavit of loss, pumunta ako dun sa police station kung saan nakakasakop yung area kung saan nawala yung plaka ko. So nag-request ako doon ng police report. So sa ngayon, ang dala-dala ko papunta sa LTO ngayon is etong motor, yung copy ng original na ORCR, tapos mga photocopy na rin ng mga documents, tapos original affidavit of loss at saka yung original na police report. Hopefully hindi ganun katagal o hindi ako habutin ng maghapon sa pagpoproseso. Kasi hindi ko rin alam wala rin akong idea kung ano yung mga dapat pang gawin sa pag-request ng panibagong plaka or duplicate ng plaka. Mahirap din kasi na hindi ako magre-request ng panibagong plaka. Mamaya ma-chambahan tayo, ma-checkpoint, makita na yung gamit natin ng plaka is temporary lang o yung mga pinapagawa lang. Mahirap na, magkakaroon tayo ng violation kapag ganun. Alright, dito na tayo sa LTO. For lost plate po. Sa kanan sir, unang kanto. Unang kanto kanan, thank you. Officer, lost plate. Thank you. Officer, lost plate. Affidavit mo. Meron na po. Sir, yung inspection, yung stencil natin doon to sa kabila. Saan po? Lost plate, lost CR at saka transfer doon po sa may PUBRC po. Hey, sorry. Pero dito wala na akong gagawin dito. Meron dito, pagbalik mo po, magbabayad na lang. So kailangan kong doon muna ako pumunta. Saan area po 'yon? Sa may PUBRC po. Pag exit mo ng East Avenue Highway kanan, bago mag-chowking kanan ka po. Bago mag-chowking kanan. Sige po. Buelta ka lang pa. Apa. Buelta ka lang. Bago po mag-chowking kanan. Bago mag-chowking kanan ka. Okay, thank you pa. Ayan, so magpapa-stencil muna tayo kasi yun yung advice dito sa LTO. Kailangan muna ng stencil tapos payment yata. Malapit lang naman, dito lang daw bago mag-chowking yung sa stencil. Inspection po, transaction nyo no, dito po yun. Pero pag license po, sa kabila po. Excuse po, officer sa lost plate stencil. Stencil po ng lost plate. Hi sir. Saan po? Direct. Dito lang po. Kung license po kayo, hindi po dito yung sir. Sir. Dito po kayo. Kung license po, transaction nyo po, hindi po dito yun. Alright, sa wakas, tapos din. Bilis lang din ng process. Nakakuha na ako ng certification. Wala pa naman yung wala pa yung mismong plaka. Siyempre gagawin pa yun, follow up na lang kung kailan
matatapos nila yung plaka. Pero at least ngayon medyo kampante na ako na kapag nasita ako sa checkpoint, pwede akong mag present na pwede akong gumamit ng temporary plate na nakakabit ngayon dito sa motor. Para sa kaalaman din ng lahat, yung mga dokumento o mga papeles na kailangan i-ready para makapagpa-duplicate or makakuha ng panibagong plate number ng motorsiklo, kasi motor yung inasikaso natin ngayong araw na to. Unang-una is kailangan ninyo ng affidavit of loss. Pagka paggawa nyo ng affidavit of loss, ang sa akin ang paggawa ko is 300 pesos. Nabigyan ako ng 3 copy. Pagkatapos ng affidavit of loss, pupunta ka sa nakasasakop na police station kung saan nawala yung plaka, which is walang naging bayad sa akin yung bibigyan kanila ng copy ng police report. Tapos yung isang bali kasi 3 yung affidavit of loss ko. Yung isa kinuha na ng police station, tapos pinalitan na yun ng what you call this one, pinalitan na yun ng police report. Pag meron ng affidavit of loss at saka police report, pwede nang pumunta sa LTO. So pagpunta sa LTO, unang-unang gagawin is inspection ng motor. Magkakaroon ng stencil, tapos syempre i-check yung mga ilaw para lang nagpaparehistro rin ng motor. Tapos magbabayad ng 50 pesos para sa inspection fee. Pagkatapos ng inspection, na stencil na, tapos na i-release na yung mga documents na validate, papupuntahin na kayo ngayon sa cashier para sa payment. Ang payment para dun sa lost plate or for duplication of plate, nagbayad ako ng 310. So 310 for that. Tapos ipapa-photocopy mo uli yung mga documents na meron ka para i-certify true copy naman nila. Tapos i-submit mo yon sa releasing. So pagka na-submit na dun sa releasing, pwede nang bibigyan ka na ngayon nila ng copy, or yung katulad ng copy na ibinigay nila sa akin na certification na they are allowing you to use the temporary plate o yung mga plate na ipinapagawa lang natin. So ganun lang kabilis. So in total, nakagastos din ako ng 660, kasama na doon yung affidavit ko. Tapos yun, yung fees na mga binayaran dito sa LTO. Mabilis naman yung proseso, medyo hassle nga lang kasi syempre meron na akong existing na plaka dati na pabayaan ko lang na nalaglag siya. So yun pa, hindi ko pa alam kung kailang lalabas o darating yung panibagong plaka na request ko, kasi sabi nila follow up ko na lang daw, or i-update na lang kapag meron ng available na plaka. Pero I guess nakatulong tong information na to para dun sa mga gustong kumuha ng bagong plaka. Kung halimbawa katulad ninyo ako na nawala yung plaka, so yun yung mga procedures, mga documents na kailangan para mabigyan tayo ng certification to use temporary plate, at saka para magawan din ng panibagong plaka ng LTO. So siguro hanggang dito na lang, at medyo mainit na biyahe to. Alas 12, tanghaling tapat, tirik na tirik. Maraming salamat sa pagsama, at sana meron akong natulungan na mabigyan ng informasyon. Peace and signing out. Ciao!